Kaguya Otsutsuki Strikes. Pagkatapos gamitin ni Madara Uchiha ang Infinite Tsukuyomi, sinubukan niyang tapusin ang lahat sa pamamagitan ng pag-alis kina Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake, at Sakura Haruno. Nang iproklama niya ang kanyang sarili bilang tagapagligtas ng mundo, si Black Zetsu, na nakatayo sa likuran ni Madara kanina, ay tumusok sa dibdib ng matandang Uchiha gamit ang kaliwang kamay ni Obito na kinokontrol na ng katawan ni Black Zetsu. Nagulat at napangilabot si Madara, na nagsabi na si Black Zetsu ang kanyang kalooban, at sinaway siya nito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Black Zetsu na ang kanyang kalooban ay ang kalooban ni Kaguya, na lubos na ikinagulat ni Madara. Sinimulan ni Black Zetsu na takpan ang katawan ni Madara gamit ang kanyang kumakapit na balat. Habang sinusubukan ni Sasuke at Naruto na makialam para pigilan ang muling pagkabuhay, sila ay nahuli ng mga parang buhok na mga appendage habang patuloy na lumalaki ang katawan ni Madara, na tumutubo mula sa napakalaking reserba ng chakra mula sa mga biktima ng Infinite Tsukuyomi. Lumaki ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang lamunin siya ng balat ni Black Zetsu, sa gayon ay nakumpleto ang muling pagkabuhay ni Kaguya na ngayon ay nakatayo sa lugar ni Madara at nagresulta sa matagumpay na pagbabalik ni Kaguya sa modernong mundo ng ninja. Tiningnan niya ang paligid at nang mapansin sina Naruto at Sasuke, ang mga marka sa kanilang mga kamay bago ang mga parang buhok na mga appendage, na ngayon ay binubuo ng kanyang tunay na buhok, ay inihagis sila pabalik sa lupa. Inaaktibo niya ang kanyang Byakugan, na napansin na ang dalawang kabataan ay may katulad na chakra sa kanyang mga anak at mga anak ni Hagoromo, bago dumating sa conclusion na ipinagkaloob sa kanila ni Hagoromo ang kanyang mga kapangyarihan. Tinanong siya ni Kakashi tungkol sa kanyang mga motibo, na humantong sa kanyang pahayag na ang mundo ay ang kanyang nursery at dahil doon, ayaw na niyang may labanan pa na makakasira nito. Pagkatapos ay inilipat niya ang Team 7 at si Obito Uchiha sa loob ng isang aktibong bulkan, na sinasabi sa kanila na ipaparamdam niya silang mawawala. Gayunpaman, ang lahat sa kanila ay nakaiwas sa kamatayan. Nang makita ito, muling sinaktan sila ni Kaguya gamit ang kanyang buhok, sa pagkakataong ito ay naglalayon gamit ang kanyang Byakugan at nagpapaputok ng mga parang karayom na hibla kay Sasuke, na nailigtas ni Naruto na kakadiscover lang ng kanyang kakayahang lumipad. Nang mapansin ito, at ang kapangyarihan ni Naruto na kahawig ng kanyang anak, si Kaguya ay nagalit at nakipaglaban kay Naruto habang ipinapahayag na ang lahat ng chakra sa mundo ay dapat na muling maging kanya. Habang itinutulak niya si Naruto pabalik, si Sasuke ay lumitaw sa itaas niya at sinubukang saksakin siya gamit ang espada ng kanyang Susanoo. Ang pag-atake ay hindi nakasakit kay Kaguya at nagawa niyang itulak si Sasuke na halos mahulog sa lava, bago mag-teleport sa likuran ni Naruto at gumamit ng isa sa kanyang Truth Seeking Balls bilang plataporma para sa kaligtasan. Agad na pumasok si Kaguya sa isang dimensional void at inilipat ang kanyang sarili sa likuran ng dalawa, kapansin-pansing umiiyak dahil sa pagkakahawig nila sa kanyang sariling mga anak, bago pilitin si Black Zetsu sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ay sinimulan ni Black Zetsu na sabihin sa dalawang kabataan ang katotohanan tungkol sa mga nakaraang pangyayari, mga bagay na hindi alam kahit ni Hagoromo. Sinabi niya sa kanila na sina Hagoromo at Hamara ay minsang nagsil kay Kaguya gamit ang parehong kapangyarihan na minana ni Sasuke at Naruto at na siya ay nagmamanipula sa mga inapo ni Indra at Asura sa loob ng mahabang panahon, sinusubukang makakuha ng isang Uchiha upang gisingin ang Rinnegan at buhayin ang Infinite Tsukuyomi upang ang Ten Tails, at kasunod nito, ang kanyang ina, si Kaguya, ay muling mabuhay. Si Kaguya, na umiiyak pa rin, ay nagsabi na kinapopootan niya ang kanyang dalawang anak sa ginawa nila sa kanya, na nagdulot ng pagkairita kay Naruto, na hindi maintindihan kung bakit galit na galit si Kaguya na ang kanyang mga anak ay nakakuha ng mga kapangyarihan na tulad ng kanya, bago alisin ang Black Zetsu sa kanyang sarili at kay Sasuke. Upang lumikha ng isang oportunidad, hinikayat ni Naruto si Sasuke na atakihin si Kaguya gamit ang Amaterasu, na nagbigay daan sa kanya upang makalapit sa kanya at gamitin ang kanyang sexy reverse harem technique. Ang teknik ay matagumpay na nakakagambala kay Kaguya ng sapat na oras para atakihin siya ni Naruto, na nagpapahintulot kay Sasuke na mag-teleport sa dalawa sa paligid niya at simulan ang pagsil. Sa sandaling iyon,
Inilipat sila ni Kaguya sa isang nagyayelong kaharian, na kinulong ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaaway sa yelo. Pagkatapos ay lumikha si Kaguya ng isang portal upang makatakas sa yelo, bago gamitin ni Sasuke ang kanyang Blaze Release, Kagutsuchi upang palayain ang kanyang sarili at si Naruto. Sa kagustuhan ni Black Zetsu, lumikha si Kaguya ng isa pang portal upang kunin si Sasuke, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paglilipat sa kanya sa isang disyerto upang maalis ang mga ito isa-isa. Habang si Kaguya ay haharap kay Naruto, ang matalinong ninja ay nagsimulang humingi ng tulong mula sa mga tailed beast sa loob niya, na nagwawasak sa depensa ni Kaguya at mabilis na nalalampasan siya ng isang napakalaking hukbo ng mga shadow clone, na tinatawag itong kanyang sariling, personal dimension. Ang prinsesa ay mabilis na umatras sa pamamagitan ng kanyang portal, kung saan mabilis na sumunod si Naruto, pati na rin si Obito kasama sina Sakura at ang Naruto clone. Habang ang Shadow Clone ay mabilis na nagkakalat, si Black Zetsu ay nagulat na nasundan sila ni Naruto sa base world ng iba't ibang dimensions ni Kaguya. Habang determinado si Kaguya na bawiin ang napakalaking chakra sa loob ni Naruto, itinuro ni Black Zetsu na si Naruto ay masyadong mapanganib at dapat na kunin ang mas madaling paraan ng pagpatay sa kanya. Nalulungkot sa pagsang-ayon, si Kaguya ay naglunsad ng isang Jag Bone Barrage kay Naruto na tumutusok sa kanya at nagsisimulang mag-disintegrate. Pagkatapos ay bumalik si Kaguya sa normal na dimension, para lamang matuklasan na ang hukbo ng Shadow Clone ni Naruto ay hindi nagkakalat. Napagtanto niya na ang katawan na pinatay niya ay isang mahusay na nakatagong clone, at pagkatapos ay nakita na ang tunay na Naruto lamang, sa mga clone, ang mayroong truth-seeking ball sa kanyang likuran. Pinuputol ang mga clone ni Naruto na sinusubukang patayin ang tunay, si Kaguya ay hindi alam ang pagsagip ni Obito at Sakura kay Sasuke mula sa kanyang disyertong dimensyon. Nang muling magkasama sina Naruto at Sasuke, inilipat sila ni Kaguya sa isang dimensyon na may mabigat na gravity sa isang pagsisikap na epin sila upang madali niya silang mapatay. Bago muling ilipat ang lahat sa kanyang pangunahing dimensyon, nagawang patayin ni Kaguya si Obito gamit ang kanyang all-killing Ash Bones, na hinahayaang saksakin ang sarili habang iniligtas niya sina Kakashi at Naruto. Nanatili si Kaguya na tahimik habang inaasar ni Black Zetsu si Naruto tungkol sa pagkamatay ni Obito, at nagulat nang gumanti si Naruto sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang braso na may hawak kay Black Zetsu at pag-ipit nito sa lupa, na sinabi ni Naruto na naisip niyang si Obito ay kahanga-hanga. Matapos tamaan ng Tailed Beast Power Rasen Shuriken ni Naruto, ang chakra ng Ten Tails sa loob niya ay marahas na tumugon sa chakra ng iba pang Tailed Beasts, na nagpabago sa kanya sa isang parang kuneho na chakra monster, na ayon kay Black Zetsu ay isang anyo na hindi niya makontrol. Sa kabila ng mga takot ni Black Zetsu, si Kaguya ay sa huli ay nakabawi ng kontrol at nabuo ang Tailed Beast Mass sa isang higanteng truth-seeking ball. Habang ang Team 7 ay naghahanda para sa posibleng kanilang huling misyon, naglunsad sila ng isang grupo ng pag-atake na may mahusay na koordinasyon mula sa kanilang mga kakayahan ay nagbigay ng isang mapagpasyang grupo ng suntok sa prinsesa. Sinubukan ni Kaguya na tumakas, para lamang dumating si Sakura sa huling segundo at magbigay ng isang suntok sa prinsesa, at nahuli siya sa kanyang pagtakas. Ito ay nagbigay kay Naruto at Sasuke ng pagkakataon na kailangan nila at pareho silang nakagawa ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa kanya, na inaaktibo ang Six Paths, Chibaku Tensei. Sa ilalim ng mga epekto ng Fuinjutsu, ang katawan ni Kaguya ay nagbago sa Ten Tails at pagkatapos ay sa demonyong estatwa bago lumunin ng globo. Habang nagsasara ang globo, ipinadala ni Naruto si Black Zetsu, na nagtatago sa manggas ng pinutol na braso ni Kaguya. Sa bagong buwan, pinipigilan itong bumalik at muling buhayin si Kaguya. Ito ay pinagsama sa pag-iwan sa isang hiwalay na dimensyon na nagresulta sa parehong Kaguya at Black Zetsu na permanenteng inalis bilang mga banta sa mundo ng shinobi. Salamat sa panonood. Next character naman tayo mga baday mga bodoy.